Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at lahat ng mga ate at mga kuya, ah, pamilya na may washing. Ang una nating proproteksyonan ay ang huwag kaagad masira itong washing ninyo o maging dryer man. Pero dito muna tayo mag-focus sa washing. Kasi katulad nito, ito ay slide. Pagka oras na mabigat na ang karga niya at nasa capacity, ay maaaring ito'y slide na. O, tingnan nyo. Maluwag na siya. Ito'y hindi na ako magpapatalastas o mga ano pa man kasi para parehas masasayang ang ating mga oras. Ito'y aking ibabahagi sa inyo na huwag basta-basta bibili ng pambelt. Kung mayroong kayong magagawa, gawan nyo na lang muna. Tingnan nyo, napakakapal pa nito. Kung gagastusan ninyo, ay halos mamaya-maya na lang yan. Kasi mabawasan lang ng kaunti ito, i-slide na naman. Kaya mga kababayan, gusto kong maibahagi sa inyo ang isang bagay na makakatipid tayong para parehas. Kagaya sa inyo. Itong sa akin, ipinauupahan ko ito. Pero nais kong ang inyong mga washing ay kayo rin mismo ang makakapag-ayos. Kasi ang kaalaman na ito ay hindi habang buhay na andito lang ako sa mundo, kundi may iwan din ito sa inyo upang kayo rin ay makapaggawa. Kaya ito ay bubuksan po natin. Buksan natin at sisilipin natin yan at tatanggalin natin. Aking muna puputulin at saka ko itutuloy mamaya pagka nabuksan ko na, dahil alam naman natin lahat na para parehas tayo makakapagbukas nito. Iaangat lang to, tapos dito na tayo gagawa mamaya. Sige po. Puputulin ko lang muna po. Kasi sayang po ito tingnan nyo po, napakakapal pa po. Kaunting lang dulas na. Ibabahagi ko sa inyo kung papaano ninyo gagawin. Sige po, balik na lang po ako mamaya. Ganito po ang mangyayari niyan. Ayan po. Huwag kayong gagalaw ng kahit na anong wire. Ayan po. Huwag nyong gagalawin po yan. Yung mga wire na yan. Wala kayong gagalawin dyan. Kundi inyong tatanggalin muna ito Tatanggalin nyo muna. Ngayon, iiwan ko muna ito. Ihinto ko muna dahil walang tagahawak. Kaya ihinto ko muna. Ngayon ipapaliwanag ko naman kasi ito ay tatanggalin natin yung makina. Yan, tatanggalin natin ang makina. Tapos mamaya ipapaliwanag ko na lang din uli sa pagbabalik ko. Ngayon, aking ipakikita sa inyo ang butas na yan. Ayun po. Yung butas na yan ay mayroong tornilyuhan po dyan. Yan. Ayan kung inyong mapapansin. Pero wag na masyadong kundi gawan nyo ng butas. Kasi gawan nyo ng butas yung kayo na ang bahala maglagay ng butas. Titingnan nyo lang kasi ayun yung butas nasa gilid na. Kaya iinusog ko na yan.
Ngayon, ang ibang washing ay mayroong adjustment po yan. Ito, may adjustment po dyan. Dito. Lahat yan. Ang isang parte dito ay hindi ma-adjust sa ibang washing. Pero may uusog siya papunta roon para humigpit uli yung belt. Kaya ito ipinaabot ko sa inyo para huwag kayo mamaya-maya bili ng ng pambelt. Inyo lang bubuksan at inyong gagawaan ng paraan para sumikip ang pambelt. Kasi kung lahat na lang kasi ito ay mayroon ding kumbaga sa hindi ko naman sinasabing daya, pero ito ay siguro sa mga pagmamadali hindi masyadong ginagawa ng maayos na para tumagal ang gamit, kaya tayo na lang ang mag-a-adjust. Ngayon, ang ibang may adjustment talaga dito nasa likod o nasa ilalim ang adjustment at may butas papunta roon. Ito wala. Kaunti lang ito maipapausog ito. Pero lahat naman tayo ay pwedeng gumawa na nito. Kung sakaling gusto mo pang i-adjust at makapal pa ang gagawan mo ito ng butas na maliit para may adjust siya papunta doon. Ang ibang washing mayroon talagang adjustment papunta roon, pero ito'y wala. Ang ibig sabihin, mananatili ang pambilt niya na ganito pa kakapal ay papalitan nyo na. Pero dapat hindi. Kumbaga sa kailangan may adjust lang natin ito para sumikip pa siya rito. Napaka-ayos pa ng pambilt na ito tingnan mo, napakakapal pa. Ngayon, kung ating papalitan, sayang naman. Kaya, ang gagawin natin, i-adjust lang natin. Kaya, hindi ko na sa inyo ipakikita kung paano ibinalik at ipakikita ko na lang sa inyo kung gaano ang pagkahigpit ng sinasabi kong maluwag kanina at yun na lang na dapat nang ipakita ko sa inyo, kasi sa pagbabalik at paglalagay ng pambilt ay malalaman nyo naman po. Kaya sa inyo mga kababayan, sana po ay paki-subscribe naman at paki-like kung inyong nagustuhan po ang aking video. At lubos akong nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagtangkilik patungkol dito sa aking vlog sa washing. Kasi pero lahat po tayo matutulungan po nito kung inyong panonoorin ang aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. At ngayon, ating bubutasan. Ayan po. Ayan. Diyan lang po natin lalagay. Ayan. Para wag naman masyadong higpit, kasi bawal din ang sobrang higpit sa washing. Kailangan may freewheeling siya. Ngayon, atin ang bubutasan. Yung mga ganyan lang distansya. Ayan. Ayan, saglit lang po yan. Pero kung wala naman kayong barina na ganyang kalaki din ang butas, ay pwede naman yung pako, pero pako na ininit tapos itutusok nyo dyan. Huwag nyong pupukpukin, baka masira. Yung lang, mainit na pako, kahit yung maliit lang, basta isusukat nyo muna rito kung gaano kalaki. Kailangan mas maliit pa nga ang kailangan.
Kasi baka wala kayong mga tornilyo na mas malaki, ay mahihirapan kayong maghanap. Pero itong guma po ay pwede rin po itong bawasan para maiusog pa doon ng kaunti. Kasi may stopper siya, ginawa ng paraan na stopper. Pero ito po pwede itong bawasan ng paunti-unti yung guma. Ito, ayan yung gumang yan. Ito, babawasan nyo ng manipis. Mahalaga po ang milimetro, hindi sentimetro. Bawas na maipapasikip dito sa pambuild. Kaya sige po, hanggang dito na lang po at aking nang naipaliwanag. At ngayon mamaya-maya ipakikita ko na lang kung gaano sumikip ang ating pambuild. Sige po, salamat po sa Diyos. Kung inyong mapapansin o tingnan nyo, malaking bagay yung space na yan. Kasi dapat kanina na andito yan. Hindi gaanong sagad. Ayan yung space na yan. Napakalaking bagay niyan para sumikip ang ating pambuild. Sige po, balik na lang po tayo mamaya kung gaano na kasikip ang ating pambuild. Ayan po, naikabit na natin, kaya ito ay aking ipinapakita na sa inyo. Ngayon, kung inyong mapapansin, lawlaw na lawlaw yan kanina. Ngayon, ayan o. Kung hindi nyo pipersahin itong washing at itong pambuild, kasi ang pagkakarga ninyo ng marami ang siyang nagiging sanhi ng pagluwag nito. Kasi nabibigatan siya, mag-ikot, pero nasa capacity, okay lang yon, kasi yun ang capacity. Pero kung susobrahan ninyo at gagawin ninyong truck, abay, ikasisira ng washing ninyo at pati pambuild, pag nagkamali pa, pati ang inyong makina ay ikasusunog. Dahil yun nga ang sinasabi ko sa unang mga vlog, na pagka nahirapan ang makina, ang kuryente ay magtutuloy-tuloy at ikasusunog nitong ating makina. Kaya hanggang dito na lang po at aking naipakita ang buo ng video na ito. At huwag niyong pirsahin ang inyong washing, kasi tumatagal ito talaga ng hanggang 15 years mahigit pa kung inyong iingatan. Kaya ang unang gagawin ay ang pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat ng matiwasay. Maraming salamat po sa Diyos. Ingatan po ang lahat.